meron tayong mga kababayan na umuwi na lang talaga. Oo. Ang bahay sa Canada nasusunog. Bakit tayo papasok right now na nasusunog yung bahay? Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, magandang topic tayo this episode, ang ating pag-uusapan. Ano kaya ang future ng international student program, especially with all the tightening of rules for international students? Advisable pa ba ito na maging pathway to permanent residency in Canada? Yan po ang ating pag-uusapan. And many more. Kasama ang nagbabalik dito sa In a Nutshell. Ayan, si Kuya Nicky Sun, ang again, one half ng Suncor Unlimited. Tama ba? Unlimited? Suncor Unlimited? Yes. Suncor Unlimited Inc. Yan. So, magandang Kuya Nicky. Magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers ni Miss Ina sa Ina in a Nutshell. So, nagbabalik po ang iyong education consultant, Kuya Nicky po, dito sa Canada. Yan, education consultant. Kaya, yan, magandang tanungin sa mga issue pertaining dito sa International Student Program. Yes. Kamusta muna, Kuya Nick? I know you help a lot of international students, potential international students. Yeah. Dahil dito sa mga restrictions over the past months, what can you tell us about your clientele? Is there still a growing interest? Significantly less ba? Ano na? Yan, magandang tanong yan. So, sa mga viewers po natin, this is a para bang wake-up call din sa lahat mga nagbabalak mag-Canada. So, ano ba pinagkakabalahan ko ngayon? Tulad dati pa rin po, hindi nyo nakikita pero kami po ay tumutulong sa mga bagong dating dito sa Canada. We make sure na masettle po sila, pagkuha ng SIM, ng SIM card, ng bahay, pagsundo sa airport. So, these are the services na kailangan ng mga bagong dating na some agency wala nang pakialam eh. Or pagdating dito, bahala na kayo. But we always say na the real journey starts once you arrive here in Canada. Yeah. Which is, ang totoong laban ang pagdating nyo dito. So, ang topic yung sinabi mo, Sina, is how is the international student na with all the changes going on for the past half of the year or last year? Kasi ang daming changes. Correct. Sobrang dami. Nako-confuse na nga ako eh. Exactly. Ang daming changes. So, dapat aware po tayo. Still, meron pa rin po tayong mga desididong magpunta sa Canada. Pero desididong mag-international student, maging tourist, maging worker. But like I said, we need to educate them what's the reality here. So, para bang, Miss Ina, right now, para sa akin, opinion ko lang to ang bahay sa Canada nasusunog right now. Ongoing yung sunog. So, for me, bakit tayo papasok right now na nasusunog yung bahay? No? Yung analogy ko is, ipapaano muna natin yung sunog kasi very hot topic ngayon ng Canada. And then, alam mo yun, be financially prepared. At the same time, yung application ninyo dapat alam nyo kung anong preparation at saka after you finish your program, dapat handa kayo. So, masasuggest ko ngayon, kung tatanungin nyo, okay pa rin ba mag-apply sa Canada? Yes, okay pa rin po naman. Pero, this will narrow down your option kasi sabi nga ni Miss Ina, ang daming changes, naging stricto na ba? Kaya lang po, proper education po or proper knowledge for what are the changes is very important kasi ang daming misleading information na kumakalat na like said, hindi na pwedeng dalhin yung asawa, wala ng PGWP, no? After graduation, uwi na. At ang pinakamalala, Miss Ina, lahat daw ng mga international student pinapauwi na. Yung mga ganun, hindi naman, grabe naman, hindi naman. Yeah, so these are the things kaya nga ginagawa namin to ni Miss Ina din to educate mga kababayan natin what's going on, what's the reality here in Canada. So as an immigration agency po based here in Canada, totoo po, hindi lang naman yung kami ang affected, lahat po ng agency affected. Yeah. No, pati yung schools are affected. Yung ibang campus ng ibang schools, Miss Ina, nagsasara. Oo.
Ang And dami. even tawag ito, yung mga empleyado nila, nile-lay off nila. Oo. Alam naman natin yung international student industry dito sa Canada is, ano ba, it's a billion industry. Correct. Ang So, dami nilang kinita dito the past several years. yes. So, binigyan nila ng cap. So, ang nangyari ngayon, nagsasuffer yung mga colleges. Mhm. Ngayon, the future effect nga nito, Miss Ina, is baka manghihingi na yung mga colleges and university ng mga subsidy from the government. Oo. Kasi Yeah. nga, hindi na nako-cope up nila yung ano eh. Alam mo yun, nag-expand sila, tapos biglang nawala bigla yung international student. Yeah. Eh, by the way, Ina lang nga lang itawag mo sa akin. Miss Ina ka ng Miss Ina, Kuya Nicky. Ay, Ina sorry. lang. Ayan. You know, it's rare, by the way, to hear, di ba, you're an immigration company operating, yet you are directly telling them na parang Canada, nasusunog ngayon ng parang yung bahay, ba't ka pupunta ngayon, di ba? In a way, discouraging coming to Canada now. I'm not discouraging them. I just want them to wake up, to plan. No? Yeah. Kasi nga, ang daming pumunta dito nang hindi nakapagplano ng maayos. Mhm. No? Study visa, ito prangkahan po na, does not guarantee PR. Yes. Nanggagaling na po yun sa amin, it does not guarantee. Even pag nag-apply kayo sa isang agency, wala pong 100%, it's always 50-50 yung application. No? Mhm. And study visa right now is nasa hype siya ngayon. No? And kaya nga po ang laki ng pera ng involved. That's why study visa is not for everyone. These are for the people na gustong mag-aral ulit. Mga taong may pera na gustong mag-aral ulit. So, let's just say, may dalawang klase kasing na aplikante. No? Let's just say, let's do it like this. Isang aplikante is ginawa niya lahat yung research niya, may plano siya lahat, pagdating dito, pagkatapos, plan A, plan B, plan C. So, fully equipped siya sa knowledge. Which is, it should be like that. Yeah. Alam niya yung gastos, alam niya yung risk, alam niya yung pwedeng mangyari. But, the second applicant, which is marami tayong Pilipino na ganitong klaseng applicant, is they just believe kung anong sinabi sa kanila. Not knowing, pagdating dito, nahirapan na sila. And then, yung paghihirap na yun, isi-share din nila sa ibang Pilipino na, uy, wag na kayo dito, mahirap dito. No? Paano naman yung nakapaplano ng maayos, na PR, na alam mo yun, naging successful? So, what I'm trying to say, I'm not scaring you guys na this is not the right time to apply Canada. You can still apply to Canada. Walang problema po yun. It's just a matter of dapat handa kayo. No? Handa, because everyone is taking the risk. Kaya sabi nga namin, there's no guarantee sa PR. Yeah. No? Swerte yung iba nakapag-PR, but it doesn't mean kung mapi-PR sila or permanent resident, in that pathway is applicable sa inyo, mapi-PR din kayo. No. Marami na po umuwi. Marami na rin pong nakapagplano, late na. Kumbaga, it's too late to plan kasi nga, nandito na sila, nag-graduate na, natapos na yung PHWP, hindi sila na PR, uwi na lang sila. So, ang daming changes going around. And not only in the student side, pati sa working permit din, the LMIA, ang daming changes. Actually, yan yung next question ko, Kuya Nick. So, you talked about, ito lang, kaka-mention mo, no, na merong too late na nakapag-plan, hindi na nahirapan maging PR, siguro na out of status, napilitan ng, they had to leave. Mga umuwi. Kung sa temporary foreign workers, marami ngayon nang nagsasabi na po, hindi na in-extend yung contract nila, hindi na sila makakuha ng work, extension din ng work permit. For international students, ano ang common problems na kinakaharap nila ngayon pertaining to their status because of the recent changes? Ano yung mga usual mong naririnig? Actually, Miss Ina, yung announcement nung January 21 saka 24, talagang nabulagta lahat. No? Sa spousal ba to? Sa spousal. Yeah, kasi nga, ngayon kasi, ang announcement kasi is, pag-graduate ng student, may certain job silang dapat makuha to extend the spouse or the OWP. So, nakalagay din tier 0 or 1 or certain, lang po, ng tier 2 at saka tier 3. Certain list. Hindi lahat ng tier 2 at saka tier 3 are included. So, ngayon,
I mean, Ina, na nag-aaral sila ngayon, nape-pressure na iniisip na nila, paano ko ma-extend yung OWP ko? Yeah. No? So, yun ang ini-educate namin ni Kuya Mikpik sa lahat ngayon na first, wala naman nakalagay na kung anong pinag-aralan mo, yun din dapat yung magiging trabaho mo. Wala pa naka-indicate as far as we know. Second, you have enough time pa to prepare. So as early as now, identify mo yung mga jobs na pwede mong possible applyan. At the same time, kailangan mo rin kasi yung job na yun for your PR pathway din. Di ba? And most pinaka-importante, Miss Ina, is yung knowing the pathway for you. No, identifying which pathway. Ang dami kasing bagong pathway ngayon. Yung RCIP, yung REDI. Ang dami. Yung mga provincial nominee program, ang dami. So we just need to make sure na aware kayo what's going on, which profile is applicable to you. I mean, which PR pathway is applicable sa profile ninyo. So that's what we wanted to educate yung mga kumbaga lost right now. Kasi nga, dahil sa changes, ang sinasabi lang ngayon, Kuya, paano yung pamilya ko pag-graduate ko? Oo nga eh. Yun na nga. So, challenge naman ni Ms. Ina kasi once you finish your program, usually, you have 180 days to apply for the PGWP. Tinatawag na postgrad work permit. And yung 180 days naman, that's, 6 months, I think, 180 days to apply for PGWP. Ibig sabihin nun, you can, for the student to apply for the postgrad work permit. Pero, eto nga, very timely. Dapat alam nyo rin kung kailan kayo pwedeng mag-work, kailan kayo dapat hindi pwedeng mag-work. So, this is how it works. Once you finish your program, for example, nag-graduate ka, this January, nag-graduate ka. Once nag-stop na yung klase mo, pwede ka pa rin mag-work part-time until ma-receive mo yung tinatawag na completion letter. Once you receive the completion letter, bawal na po tayo magtrabaho. Kasi nga, you're not a student no more. Kumbaga, nabigyan ka na eh. Okay. So, then that's the time that you can apply for the postgrad work permit. Eto na naman, ang daming dinagdag. In order for you to apply for PGWP, kailangan mag-take ka ng IELTS or CELPIP or PTE in general. So isang dagdag po na abala na naman po sa lahat ng mga ano natin. Alam naman natin yung mga Pilipino magaling mag-English pero pag sinabing exam, nauunahan tayo ng takot, nauunahan tayo ng kaba. So we always recommend po na mag-review kayo. Maraming source po sa YouTube, maraming source for reviewers po. And meron din mga center po na may mga reviewers. Kasi nga po, hindi kayo magkakapag-apply ng PGWP kapag hindi nyo ma-establish yung required English proficiency exam na score. CLB 5 for the non-masters, tapos CLB 7 for masters. Ayun. Ang hirap talaga, no? Ang dami nilang iniisip ngayon. Kawawa naman yung mga nandito na. Do you have clients or do you know people na nag-decide na lang na uuwi na lang kami pagkatapos namin mag-graduate? May gano'n na bang mga nagsasabi sa'yo? Hindi namin directly clients na Ina, pero meron tayong mga kababayan na umuwi na lang talaga. Kahit na they're from other agency, umuwi na lang for the reason nga hindi nila kayang ipagsabay yung pag-aaral, no? And natakot sila sa mga changes na mangyari. So kami naman ni Kuya Mikmik, hindi kami nagkulang sa kanila na, alam niyo ba, ang daming gustong kung nasaan kayo ngayon, pero sinayang niyo lang kasi nga sabi na Canada is not really for us. Totoo po yun. Canada, hindi po para sa lahat. It's always risky. And if you're willing to take the risk, wala pong kasiguraduhan na ma-PR kayo, walang kasiguraduhan na maging successful kayo, but Pinoy tayo. No? Kaya natin lahat. Do you see things changing, Kuya Nick? Kasi sabi mo, nasusunog yung bahay ngayon. Siyempre, maaapula din yan eventually kapag may sunog. Yes. Do you see things changing? And if ever yes, how long or ilang taon, kumbaga? Ito lang, just my observation now. Way back 2008, I think, basta correct me if I'm wrong na sa date, no, pero
inintroduce nila yung Canadian Experience Class way back 2008. Kasi ito kasi usually pathway ng mga student yung Canadian Experience Class. Ang rule back then was kailangan mag-aral ka dito sa Canada ng at least 2 years sa program tapos 1 year experience dito sa Canada. Way back 2013, 2014, binago nila lahat yan. Okay. Ngayon, at least yung education mo equivalent to tawag ito, at least college or college dito, 1 diploma or 2 years diploma. At the same time, naka 1 year work experience ka dito sa Canada. So, this helped a lot of our kababayans na maging PR. Pero back then, hindi po siya ganun kadali. Kumbaga, nangyari din to before, pero naging maluwag siya, tapos nangyari ulit, tapos naging maluwag. So, parang naging pattern lang po talaga to. Lahat naman ng bansa, Ina, is we're undergoing immigration change. Yeah. Hindi lang naman Canada. As a matter of fact, alam naman natin ang US pinaka number 1 na puntahan ng mga Pinoy. As second would be Canada. Third would be siguro Australia, UK, ano pa ba? Yung iba ng ibang bansa, but the major country na pinupuntahan is US, Canada, and Australia for Filipinos. Open pa din naman po ang Canada. Hindi sila nagsara. Naging stricto lang sila kasi nga po, binastos po sila No, I'm not saying sino ang nagbastos. Yun na nga. Marami magko-comment tungkol dyan sa comment section. Tingnan mo, Kuya Nick. Yeah. For sure. Like I said, opinion lang naman namin to. Pwede din kayong share din sa comment section. But ang Canada kasi, pag maluwag sa maluwag. Pero, syempre, anything na binastos yung bahay mo, syempre magagalit din sila. Correct. So, yung immigration na pathways, especially for international student, actually, damay lang naman tayo sa kagagawan ng ibang international student. But sa ngalan na international student tayo, general yun. Nadamay na talaga. Ay, naku, alam mo, that's going to be for a whole different episode. Ang daming pag-uusapan natin dyan sa pambabastos na sinasabi ni Kuya Nick sa International Student Program. Ay, nako. So what do you advise? Ang Suncor po, hindi lang naman po sila tumutulong sa mga international students. They do assist general mga applications din, 'di ba? For different pathways rather, work permits, etc. So kapag tinatanong ka ngayon, Kuya Nick, is there meron bang maituturing na best pathway sa mga panahon ngayon that would give them a little better chance of becoming permanent resident if yun yung gusto nila? Tulad ng sinabi ko kanina, Ina, na maraming PR pathway na ino-open si Canada. Everything with the chaos, what's going sa immigration, ang dami nilang bago ini-introduce na PR pathway. I cannot mention everything, pero yun nga, yung RCIP, yung rural community immigration program ba yun? That will community-based na ang mag-sponsor for your PR. Hindi na yung Canada still is a point system siya. But ngayon, it's employer-driven, community-driven na rin po yung PR niya. Pero yun nga, it's a matter of knowing this information, knowing the right information. For me, I would not say na wag kayong mag-apply kasi nga I don't have the rights to say that. If you are a risk taker, if you are talagang naka-mindset kayong mag-apply, kasi by end of the day, kayo po ang pupunta dito, kayo po ang mag-aaral, kayo po ang mamumuhay dito. Kami po, nagpa-process lang po kami. And as a kuya din, we also advise what's going on here. Tulad na sinabi ko kanina, nasusunog po yung bahay, huwag tayo pumasok. Hindi naman po pera yung habol namin dito. It's also ang kapakanan din po ninyo. Kami naman po as an immigration agency, guide lang po naman kami. Pero pagdating nyo dito, hindi mo pwedeng sisihin yung immigration agency na hindi ako na-PR dahil sa inyo. Kasi nga, yung laban mo, ang totoong laban, nag-umpisa dito sa Canada. Once you arrive in Canada, dito mag-start yung real journey nyo. So, going back again, kung magsatanongin niya ako, Kuya, is it the right time to apply? For me, no. My opinion, it's not the right time. Hintayin mo na natin
maano yung apoy, no? Tumahan yung apoy, and then let's see what's gonna happen. Kasi every week merong changes, merong changes, merong changes. So nakikita nyo lahat ng mga kababayan natin nagba-vlog, ang hirap. Ako na mismo nagsasabi, lahat ng mga nandito po kinakabahan. Correct, totoo 'yan, totoo talaga 'yan. Hay naku, and it's so difficult, Kuya Nick. I'm sure maraming lumalapit sa'yo. Iba-iba 'no, iba-iba yung case nila, yung mga nangyari na sa buhay nila dito, kung anong dapat nilang applyan. Iba-iba ang mga nilalapit nilang mga Yes, sitwasyon marami 'no. Miss Ina, may bata, may sakto lang, may Mm, matured age. So, like I said, they were misled by coming here na kayang kitain yung pang-tuition yeah. fee, no, madali lang ma-PR, madaling maghanap ng trabaho. Yung madali kasi na word, subjective yun, Miss Ina, eh, no? Mhm, For mhm. example, tayong dalawa, sa'yo, madali lang yung pagiging journalist, 'di ba? Sa akin, Mm. mahirap. Sa akin naman, Miss Ina, kaya mo ba yung math kasi Naku engineer po. ako. Sa'yo naman, mahirap, 'di ba? So, when we say madali or mahirap, subjective po 'yan. Nasa atin po 'yan dito. It doesn't mean na kung hindi gumana sa kanila, hindi rin gagana sa atin, no? Mhm, Vice versa, kung gumana sa kanila, it doesn't mean gagana din sa atin yung pathway na sinasabi ko, yung PR pathway, no? mhm. But going back, lahat naman, most of the Filipinos are immigrants. Started as yung mga dati kasi wala pang student, no? Iba yung pinagdadaanan nila. Tapos yung student pathway na-introduce yan way back siguro 2014, 2015, 2016. Dun Yeah. siya nag-boom eh. So, iba yung pathway na alam nila, iba yung pathway din ngayon alam ngayon. I would also siguro influence other agencies din or immigration consultancy na alam mo yun, is don't be motivated just because you can gain money. Tandaan Mhm. natin, kababayan din natin yung tinutulungan natin. Kasi nga po, sayang lang din yung effort natin. For example, marami 'to Miss Ina 'no, just prangkahan lang. Marami kaming clients from other agency na Mm. lumalapit sa amin. Sayang lang din yung effort ng ibang agency sa Pilipinas kung sa amin lang din sila pupunta, 'no? Oo, oo. Kumbaga, sa amin sila pumupunta or sa yung mga agency na sa Canada kasi Dahil nga napabayaan na yung sila. assistance nila, ayun. Oo. Pero please, going back, pag-aralan niyo mabuti yung bagong changes, magtanong po Mhm. kayo sa tamang tao kasi nga po hindi po, gano'n kadali, the way it was ang international student ngayon. Yeah. Sabi nga, hindi guaranteed, hindi po guaranteed still, but ang daming changes. Kasama po kasi ang pamilya sa changes kaya apektado talaga. Oo. Eto na lang, as for closing na lang, Kuya Nicky, baka I'm sure may nag-iisip o magsasabi o nagsabi na rin sa'yo na, Kuya Nicky, una sa lahat kasi dapat yung international student, program, hindi talaga to begin with, yan ang sasabihin ng iba, eh. Mali naman talaga na ginagamit yan, na tinutulak yan, itong mga past years na bilang PR pathway. Ta's ngayon tignan niyo magrereklamo kung, ito na mangyari. What do you say to those, saying that? Ah, Masasabi ko lang po, international student is not for everyone. May mga tao, Mhm. it is designed po talaga para sa mga taong gustong mag-aral internationally, 'no? Yeah. That's why meron pong, financial requirement kasi nga po it's not for everyone. It should be for the people who wants to study and who has extra money, 'no? Yeah. If you're thinking na magiging loophole po siya na to come here para maging PR, mag-isip po kayo, 'no? Think twice, hindi lang twice, think thrice. Mhm. No, na hindi na po siya ganito. I mean, hindi na po siya tulad dati. Iba Yeah. na po ang pathway, iba na po yung, kapaano yung rules na sinabi ng immigration, even last month lang, January. Mhm. So, masasabi ko once again, mga kababayan, mag-isip-isip muna po kayo, 'wag tayong basta padalos-dalos kasi nga po malaking halaga ang involved. At the same time, ano po 'to, a life-changing decision. Mhm, Hindi po mhm. puwedeng, 'pag 'di natin kaya, atras na tayo, no. Yeah. Sometimes po we need to accept things kung hindi talaga para sa atin, tanggapin natin and learn from it and move on. Yeah. Tapos kung nandito na tayo sa sitwasyon, think of something na
anong pwedeng gawin pa natin? Kasi nandito na tayo sa sitwasyon na 'to, eh. So, Mhm, yun. Yun naman. Ay, okay. As always, thank you, Kuya Nicky, for your inputs. I'm sure maraming naliwanagan at na-enlighten yan dito sa ating episode na ito. Thank you so much, Kuya Nicky. Again, he is from Suncor Unlimited. Yan ang partner niya dyan. Isa ring suki natin dito sa In a Nutshell, si Kuya Mick Corrales. Yes. Maraming salamat din, Miss Ina, and for also providing information like this to our kababayans. Yan. Thank you, guys. Thank you, We'll end the episode everyone. here. I'll see you guys in the next one. Bye. Bye-bye. Oy.